film is directed towards a specific audience. And we have to know who those audiences are. Sino sila? Sino-sino sila? Depende sa pelikula. Depende Kung sa ang pelikula mo ay tumatalakay sa temang thought-provoking, challenges norms, challenges beliefs, creates a different kind of philosophy for a filmmaker. May mga set ng may mga audiences tayo na gano'n ang mga pelikulang ina-appreciate nila. May mga audience na gusto lang tumawa, gustong ma-entertain, gustong makalimutan ng mga problema nila. May mga pelikula rin para doon. So I really believe that cinema is for everyone and we can make films according to those audience. Yes. Diba? Direk Rod, sino ang audience mo dito sa pelikulang Cuddle Weather? Ang audience po ng Cuddle Weather ay lahat ng taong naramdaman na at some point napakaluwag ng kama. At some point, kahit ano yung na-accomplish mo within that day, pag uwi mo sa gabi, parang tinutuksa ko ng kumot na, uy, wala kang katabi. So lahat ng tao nasubukan maging malungkot. Can you be more specific? Una talaga, ginawa ko siya para sa mga kaidaran ko na at some point natatawag. Kaidaran ko na natatawag na pokpok kasi I just came from a breakup. Wow, share. Tapos, parang in the process of trying to move on and heal, parang some of my friends were shocked na, oh, bakit ka lumalabas ng ganito? Why are you meeting these people? Pokpok ka ba? At first, nakakatawa siya. Then later on, I felt, bakit ako pinagbabawalan or nililimitahan sa paraan kung paano ko gustong mag-heal? Eh, nung sinakta naman ako, walang limit. Nung ginagawa ko, walang nagbawal sa kanya. But ngayon na tinatry kong buuin yung sarili ko, bakit may pagbabawal? Ang movie industry, isa rin sa factor ng exploitation dahil merong mga scene na malalaswa, kaya may mga taong maiisip ito at mararamdaman na tama para sa kanila. At kapag walang demand ng prostitution, wala ring ma-motivate na gawin ito at humanap ng ibang hanap buhay. Ang pag-exploit ba sexually ng sarili at ay isang pag-move on or madness. Yung ginagawa niya pala is isang escape sa pagiging broken na pinopromote niya pa yung pagpupokpok or prostitution, which is pinapalaganap ang addiction, dahas, pedophilia, HIV, mga sakit na nakakahawa, at iba pang madilim, masamang resulta. Hindi yan pag-move on, kundi self-destruction. Kasi yung moral views may problema. Ang pagiging bitter, hindi rin healing. So feeling ko ganun yung POV ng mga pokpok. Just because you've been broken, you've been hurt, you've seen one too many loveless lovemaking, now it's so hard to chase that love, that kind of romance. Oh, how does it feel to be pokpok? At first, Tito Boy, Maling pag-iisip kasi walang love sa prostitution, kundi kita lang. Walang commitment, basta mabigay lang yung bayad. Walang love sa prostitution, inuubos lang ang dignidad at pera ng mga tao. iniisip ko, of course, we live in a very conservative country. And I'm sure sa isip ng madaming tao, bastos, Tito Boy, ang ginagawa ng mga pokpok. But after getting to actually talk to someone with this kind of job, with this kind of industry nila, ang taas ng respeto ko. Kasi lahat ng nangyayari sa mundo may dahilan. Lahat ng ginagawa natin, meron tayong kanya-kanyang dahilan para gawin yun. And hindi ko sila ginajudge. Ayoko na mag-judge ng tao after kong nakausap yung mga taong to, Tito Boy. Kasi 90% of them... Lahat ng tao may desisyon. Maraming babae ang umiiyak dahil sa prostitution at takot sa ganyang pamumuhay. I think that's enough reason or dahilan para talikuran ang trabahong nakakasama sa kanila. And it's hard to judge these people. Kaya ang kailangan natin ay walang demand at importantly, ang views of morality para malaman na ang pag-abuso ng katawan ay hindi maganda kahit ilang pera pa ang kitain. Kasi ang trabahong ganyan nakaikot sa vulnerability at kahinaan ng tao. are single mothers. Yes.
and they want to make a living, and they want to give their children shelter, they want to feed them, and they want to clothe them. They just want to give them a comfortable life in a way that they know how. Parenting is not about work. Also, kung paano maging magandang ehemplo. So, si Adela ba, nagnanais, hindi ba siya, in the story of Cuddle Weather, si Adela ba ay may mga pinagdaanan na umiibig din siya sa kanyang mga customers? Merong isa. Meron. Merong isa. Kasi yun yung sinasabi mo na napakahirap ni Direk, na napakahirap. Nasa isang trabaho ka na bilihan Di ba? Trade Pero tatao ka, may katawan ka, may puso ka. So, habang ginagawa mo yung trabaho, Adela, kahit papaano nahuhulog ka rin doon sa iba. Opo. Merong isang experience si Adela na nahulog siya ng sobra-sobra. Kita mo ako, susundutin mo nga mo. You're making a scene, whore! Whore! Pokpok ako? Ha? Pokpok ako? Eh ikaw, ha? Malungkot ka na nga! Pangit ka pa!